sa start pa lang kayong mag-low carb, ano yung naging pinaka-challenging sa inyo? Sa akin, hindi challenging na itigil yung pagkain ng kanin, pero ang naging challenging eto, pagkain ng tinapay. Mas kaya ko pang hindi kumain ng kanin kaysa 'wag kumain ng tinapay. Kaya nung bago pa lang ako sa paglo-low carb, yung bread alternative talaga yung hinanapan ko talaga ng iba't ibang klase ng recipe. Merong mga options na gagamit ng coconut flour, meron yung almond flour, pero eto yung recently na palagi kong ginagawa kapag nagki-crave ako ng something na merong bread, 'pag gusto ko ng sandwich or gusto ko ng burger. Para dito, kailangan lang nating gumamit ng cheese. Gumagamit lang ako ng pinakamura na available sa supermarket na pang low carb pa rin syempre. So, shine-shred ko lang siya ng ganito. And aside from this, linis lang muna ng table kasi syempre makalat. Pero pwede kayong gumamit ng other types ng cheese pa ha, yung mga mozzarella, ganyan. Pero dito lang tayo, tipid option lang muna ako. Tapos, maglalagay din ako ng itlog and kung ano-anong mga pampalasa, nasa sa inyo na yan. This time, ang ginamit ko ay dried herbs yan na mixed. Tapos, konting-konting asin at pepper kasi maalat na yung cheese. Pero eto talaga yung pinaka-pambato ko pagdating sa paggawa ng bread, quote-unquote low carb bread. So yan lang, yung waffle maker. So instead na ibe-bake ko yung aking tinapay, nilalagay ko siya sa waffle maker. Maraming iba't ibang klase ng ingredients or recipe, pero ito yung pinakamadali in my opinion. Ilalagay ko lang yung cheese, tapos ipapatong ko yung itlog, kaya lang masyadong napadami yung lagay ko ng cheese, kaya nung naglagay ako ng itlog, umapaw siya. Kasi sakto yan eh, yung isang measurement niyan or yung isang sandok ng itlog, saktong-sakto lang talaga siya sa waffle maker. Kaya lang napadami kasi yung cheese ko. Kaya huwag niyong gagayahin. Pero nung niluluto ko kasi to parang gusto ko ng something cheesy, kaya ganyan yung nangyari. Tapos, sa top, syempre, mag-a-add din ako ng cheese. Para ang mangyayari kasi dito, yung cheese magiging crispy siya. Tapos yung egg, hindi siya magiging parang yung eggy na texture dahil nga meron siyang cheese. Also, magiging para siyang tinapay dahil niluto siya sa waffle maker. Ito naman, leftover to. Puro leftover pala yung palaman nito. Nakatimpla na yan. Ang pinaghalo-halo ko lang dyan, mayonnaise, salt, pepper, cream cheese, mustard, everything bagel seasoning. Tapos ngayon naman, naghahalo lang ako ng tuna in can. Again, leftover din tong tuna in can ko, kaya sobrang konti na lang. Bale, lahat ng ipapalaman ko dito sa aking sandwich na gagawin ay puro leftover lang. Etong tinapay pala na ginawa ko na ito, ayan o, ready na siya. Yung tinapay na yan, yan din yung recipe na ginagawa ko kapag gusto ko gumawa or kumain ng burger. So, gagawa lang ako ng burger patty, pero sa burger patty ko, as in beef na giniling lang siya. Tapos, iluluto ko lang talaga siya ng as is, imomold ko lang siya as burger. Tapos, yun na, maglalagay ako ng salt and pepper pag luto na. Yun yung nilalagay ko dito sa tinapay na ito. Pero this time, mga leftover sa ref yung ginamit ko. Parang ito, yung tuna na spread. Tapos meron ako nakita na leftover na cucumber sa ref, kaya hinalo din natin yan. Meron din ako nakita na leftover na tomato sa ref, kaya hinalo din natin yan. At ganyan. Basically, ang magiging first meal ko ay puro leftover lang. Tapos itlog na merong cheese. Pero again, hindi po ito lasang itlog ha. Para talaga siyang parang tinapay talaga siya. Lasang um, sandwich, ganyan. Depende na lang sa kung ano yung ipapalaman ninyo. Ang mistake ko pala dito, hindi ko na-drain yung tuna, kaya masyado siyang watery. Kaya kung gagayahin nyo yung palaman ko, make sure na i-drain nyo yung tuna. Akala ko kasi okay na nakukutsa-kutsarahin lang siya, hindi pa pala. Pero ayan, sobrang sarap. O, 'di ba? Ang kapal-kapal pa ng palaman yan, kaya ma-protein talaga siya. Tapos yung tinapay pa natin gawa sa itlog. O, 'di ba? Lahat ng mga high carb na paborito nating mga pagkain, hindi naman talaga natin kailangan na hindi nakainin. Kailangan lang nating maging creative para enjoy pa rin.